So, ngayon, mga kababayan, baka sabihin ninyo fake news to ha, baka sabihin ninyo gumawa tayo ng kwento, gumawa tayo ng usap-usapan or chismis. Hindi po, pakita tayo, lahat naman ng sasabihin natin dito may ebidensya eh. Magre-react lang tayo sa mga naturang ebidensya, mga kababayan. Ito po ito, pakita ko sa inyo ha. GMA News po yan GMA News. Ayan. Sara Duterte to talk to dad. PRRD, no? PRRD about calls to replace his lawyer. Ayan. Totoo yan ha. Ma'am Remy Kodo ng Japan, hello po at sa mga taga-Japan. Ayan. So, ayan po ha mga kababayan. Basahin ko lang. Vice President ba talaga? Vice President Sara Duterte said that she has yet to discuss with her father, former President Rodrigo Duterte, inquiries concerning his defense team which is handling his charge of crimes against humanity at the International Criminal Court. Sara Duterte to talk to dad, FPRRD, about calls to replace his lawyer. Bakit kaya? Mga kababayan, naniniwala na ako na si Sara ay nakinig kay Maharlika. Diba? Mga kababayan, sarap ulit iboto ni PBBM para mas lalong masira ulo nyo. Sabi ni Papa Fafafa. Nako po. Sino tong nagpa-flood ng comment? Sisipain kita. Ayan, mag-flood ka ng comment. Ayan, bukas ka na manood ulit. 'Di ba? Kaya yun po yun, mga kababayan. So basahin ko po dito yung article Ayan, Sara Duterte to talk to Dad Rodrigo about calls for replace his lawyer. Ayan. So, nakalagay dito mga kababayan na ang sabi dito ni Sara ay may balak nga daw siyang kausapin ang kanyang pamilya, no? Pamilya ng lalong-lalo na ang kanyang tatay na palitan daw ni Kaufman, o palitan daw si Kaufman. So, mga kababayan, oo, mamulait, nakahalata. Mga kababayan, isa lang po ang aking masasabi. Kasi ganito po yan ganito po yan mga kababayan. Kahit sino pong lawyer ang ilagay niyo dyan, no? Mga kababayan, ay hindi na po talaga yan si Digong makakalaya. Yun po ang katotohanan, no? Huwag po tayong maging tanga, sa totoo lang. Huwag tayong magpakabobo, no? Huwag tayong magpakabulag. Kasi ganito yan, bigyan ko kayo ng example. Yung matanda, ulitin ko. Yung matanda na nagnakaw ng mangga sa Isabela, mangga lang yun mangga lang yun. Anong ginawa? Nakulong. 'Di ba? Nakulong. So, paano pa yang pumatay at nag-declared ng patayin ninyo yan? Kumbinsihin ninyo yung adik na kausapin ninyo na manlaban sila para may rason tayong barilin nyo sila. Utos ni Digong yan sa kapulisan. At which is, tinanong pa nga yan ni Risa Hontiveros na, totoo ba, Mr. President, na ikaw ang nag-utos na i-convince ang mga drug addict or mga pusher na manlaban para may rason kayong patayin sila ng kapulisan? Sabi niya, yes, correct. Very correct. Di ba? Kaya, sa totoo lang mga kababayan, sa mga DDS na nanood sa akin ngayon, alam kong masakit man ito, pero totoo. No? Alam kong masakit ito, pero totoo. Try nyong patayin yung asawa ninyo. Kung may asawa kayo, kung wala, nanay mo, tatay mo, kung available na pwede mong patayin dyan sa pamilya nyo. Kung makalaya kayo, ibig sabihin makalaya si Digong. Sige. Try nyong, halimbawa, ganito. Ikaw, DDS ka, babae ka. Siyempre may asawa ka. Kung maganda ka, kung pangit, kahit pangit na DDS, may asawa kasi pareho naman yan sila mga bobo, pangit sa pangit, nagsasama naman yan. Ganito DDS ka, babae ka. May asawa ka, lalaki. Pwede naman asawa din babae kasi Sara nga, may jowa babae Halimbawa ako, DDS, babae. May jowa ako, asawa. Utusan ko yung asawa ko, patayin mo yung tatay ko. So, ibig sabihin, makulong yung asawa mo. Pati ikaw. Kasi ituturo ka ngayon ng asawa mo
na inutusan mo siyang patayin. Makulong kayo dalawa. Ngayon, kung pagkabukas makalaya kayo, ibig sabihin makalaya si Digong. Ngayon, kung hindi kayo makalaya, after 1 week, after 1 year, ibig sabihin, walang tsansang makalaya si Digong. Isa lang, patayin ninyo. Inutusan ko kayo mga DDS para malaman ninyo kung si Digong ba talaga, diba, ay makakalaya o hindi. Kasi napakasimple na explanation lang yan eh. Kasi para kay mga tanga, para kay mga bubo. Bakit? Hindi lang parang bubo talaga. Kasi bakit? Biruin mo, naniniwala kayo makauwi pa si Digong? Diba? Maniniwala kayo na makauwi pa si Digong? Sige nga, isipin yung mabuti. Paano makauwi kung nagdeklara ka na 3 to 6 months, patayin ko kayong lahat? Ubusin ko ang droga. Pero natapos na lang ang termino niya nung in-interview siya ni Jessica Soho, ang sabi, Mr. President, kailan mo po ubusin ang droga? Sinong may sabi? Sinong may tanong? Sino? Kami, taong bayan, kami, Pilipino. Ito, pakita ko sa'yo. Ito, listahan to, droga. Ayan, ibagsak ko kasi mabigat, hindi ko kaya. 'Di ba? Tapos ang sabi niya, kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Putang ina, budol, 'di ba? Kita niyo? Tapos, 3 to 6 months, umabot ng 5,000 ang patay. 3 to 6 months, 5,000 agad ang patay. Hindi naman natin masabi yan na, hindi totoo yan, walang namatay. Putang ina nyo, mga DDS. Hindi lang kayo bobo. Tanga pa kayong literal. Anong walang patay? Kaya nga isa sa rason na pinasara ni Duterte ang ABS-CBN, pinakulong niya si Maria Risa ng Rappler kasi ang akala niya, pag napasara ang ABS-CBN, hindi masilip ang mali niya. Pag napakulong si Maria Risa, hindi na tuloy-tuloy ang takbo ng Rappler. Hindi niyo ba naisip yan? Kasi alam ni Digong na ang ABS-CBN ang isa sa pinakamalaking giant network sa Asia na magbubulgar ng baho niya sa illegal na pagpatay na walang due process. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Anong rason bakit mo ipakulong si Maria Risa? Anong rason bakit mo ipasarang ABS-CBN na nagbayad din naman ng tax? Kung ipasara ni Digong ang ABS-CBN kasi hindi nagbayad ng tax, bakit hindi niya ipinapakancel ang Philippine Airlines na same lang din naman na hindi nagbayad ng tax sa ABS-CBN? O bakit hindi niya pinapakancel ang prangkisa ng Philippine Airlines, Aber? Bakit ang ABS-CBN pinag-initan niya? Inagbayad din naman ura-urada. Sige nga, iyan ang isa sa mga katanungan. Kung si Digong, ang rason niya hindi nagbayad ng tax ang ABS-CBN, bakit ang Philippine Airlines, 6 billion din naman ang utang? Kita nyo? Bakit hindi niya tinanggal ang prangkisa ng Philippine Airlines? Diyan tayo ngayon mag-isip. Si Lucio Tan, malaki din tax hindi binayaran. Si Lopez, si Katigbak, malaki din tax hindi binayaran. Pero same lang sila na nagbayad. Bakit ang Philippine Airlines tuloy ang lipad? Bakit ang ABS-CBN napasara? Sige nga, kasi lahat ng baho ni Digong, lahat ng kabulastugan niyang kapalpakan bilang presidente noong 2016 ay nasisilip ng ABS-CBN. Yun po yun. Kaya sasabihin agad ng mga DDS, bias media ang ABS-CBN, bias media ang Rappler. Ang totoong balita ay ang SMNI. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ito ngayon, plano ni Sara. Nais palitan ang abogadong si Kaufman. Ngayon lang ba yan nahalata? Ngayon mo lang ba yan nakita, BP Sara? Na papalitan niyo si Kaufman? Pagkatapos na halos 2 bilyon na yung nagastos ninyo, tsaka ninyo palitan? Kung ako sa inyo, ipa-refund ninyo yung bayad ni Kaufman. Bakit? Bayad kayo ng bayad, tas wala namang nangyari. Di ba? Sa bagay, kapag DDS nga naman, bobo, hindi ko naman yan maitanggi. Di ba? Kita ninyo?
Sabihin natin, si Koopman, 150 million. Si Jacob, 50 million. So, 10 months siya doon. O, 200 times 10, di 2 billion. O. Tapos sasabihin, walang pera. Mahirap lang. Saan kayo na... Sige nga, hindi ba pwedeng tanungin yan mga kababayan? Walang pera si Digong, pero paano niya nabayaran si Koopman? Diyan pa lang malaking tanong yan eh. Diyan pa lang, malaking tanong na yan. Kung tuluyang mapalitan si Koopman, sa tingin ang susunod nilang legal counsel ay hihingi ng mas mataas na legal fee and services, more dollars to give. Legal counsel has nothing to lose. Kaya nga, di ba, Sir Antonio Noval, totoo yan, sa totoo lang. Kasi, ganito yan eh. Si Koopman, papalitan nila. So, yung susunod na kukunin nilang abogado, syempre, ang offer nun mataas. Yung acceptance fee nun. 'Di ba? So, the more na magpalit sila, the more na mataas yung offer, yung acceptance fee. So, ngayon, mga kababayan, ngayon lang ba nila napansin yan na ganyan kalaki na yung nagastos nila tsaka sila magpalit? Alam mo, sa totoo lang, kung nanood man sa akin ngayon si BP Sara, wag ka na magpalit, BP Sara. Kasi bakit? Kahit magpalit ka ng bagong abogado, sabi nga ni Laila de Lima, sabi nga ni Laila de Lima, pakita ko lang. Ito BP Sara, alam ko si Laila de Lima, dating Justice Secretary. Ayan Duterte, fit to stand trial ICC. Tapos na ang drama. Tuloy na ang kaso at pagpagulong ng hustisya. Duterte at enablers panagutin. 'Di ba? Kaya, sa totoo lang, wag na kayong magpalit ng abogado, BP Sara. Alam mo, kung ako lang anak ni Digong, ngayon, isa lang naman ang i-desisyon ko dyan eh. Hindi na ako magpalit ng abogado. Ang gawin ninyo dyan, hintayin nyo na lang kung kailan si Digong mamatay. Kasi bakit? Magpalit kayo ng abogado. Sa bagay, may pera naman kayo, problema nyo na yan. Bakit ko ba naman po problemahin? Baka sabihin pa ng mga DDS, bakit ka ba nangingialam, Kent? Advice lang, para yung ibayad ninyo sa abogado, ipamana nyo na lang yan sa mga apo. Sana yung mga apo, ipamana mo na lang yan sa anak. Baka sakali magpagawa pa ng ibang, bukod sa ilong, di ba? Magpagawa ng tainga. Magpahaba ng baba, di ba? Oo. Kasi alam nyo kung bakit? Hintayin nyo na lang mamatay si Digong. Kasi gagastos ka dyan, milyon-milyon. Uubos ka ng bilyon. Kung aabot si Digong ng 2028, 3 years ka ngayon dyan sa kulungan, 3 years din abogado, bayaran? Ay, hindi ganun, sayang. Nako. Ngayon pa nga lang, mag-isang taon pa lang, 2 billion na. 'Di ba? Natuturiti na ang utak ni Koopman kung paano niya ipagtanggol. 'Di ba? Ang isang kriminal na client. Actually, Ma'am Bernadette, ganito yan. Isa din yan sa mali ni Koopman. At bakit ngayon lang kasi nag-concern si Sara na gusto or nais niyang palitan si Koopman, na nais niyang kausapin ang tatay niya para palitan si Koopman? Dapat noon pa. 'Di ba? Dapat noon pa niya yan i-concern sa tatay niya. Kasi bakit? Si Hanilet pa lang mismo, sinabi na ni Hanilet, Mr. Koopman, hindi ka ba pupunta ng Pilipinas, mangalap ka ng investigasyon, gathered ka ng information para pagdating sa trial, meron ka namang ma-defend or maisagot pagdating sa kasuhan. Kasi, how could you defend a man if you don't know the man? Di ba yan ang sabi ni Hanilet? Sa interview ni Maharlika. Paano mo i-depensa yung isang tao kung hindi mo naman kilala yung tao? Sige nga. Yan kasi ang mahirap, mga kababayan. 'Di ba? Ito napakasimple lang. Pagdating niya, kasi si Digong fit to stand trial. Dito na tayo sa fit to stand trial. So syempre haharap yan ngayon, mag-hearing sila. Parang korte lang sa Pilipinas, 'di ba? Pag nag-hearing, magkikita-kita kayo diyan, sino yung akusado, sino yung complainant, sino yung biktima, sino yung
suspect. Magharap kayo ngayon dyan. Tatanungin kayo ng lawyer by lawyer. Yung lawyer ko, tatanungin yung kalaban ko. Tapos yung lawyer ng kalaban, ako naman yung tatanungin. Di ba ganun yun? X yun. X ang tanungan yan. Syempre ngayon, pag tinanong si Kopman, pag tinanong si Digong, totoo ba to na ito ay ginawa mo? Kasi syempre nandun si Matubato, nandun si Las Cañas, si si Arceo at saka si Garma. Kung ano ang mga statement bitawan ng 4 na witness na yan, paano yan depensahan ni Kopman? Pag sinabi ngayon ni Las Cañas, Your Honor, ako po mismo makapagpatunay na ako po ay membro ng Davao Death Squad at utusan po ako ni Digong para patayin si ganito, patayin si ganyan, at doon sa may Laod Quarry, doon namin tinatapon ang bangkay. Ngayon, pag tinanong na agad si Digong, totoo ba ito? Ano ang sagot ni Kopman? Kung si Kopman mismo, never nakaapak sa lupa ng Davao at never nga niyang alam kung saan yung Laod Quarry. Sige nga, paano niya sagutin? Diyan pa lang dapat nag-isip na kayo. Diba? Ganun ka-simple yun. Paano ipagtanggol ni Kopman si Digong at sabihin niya, hindi totoo yan, walang Laod Quarry. Kung isampal ni Las Cañas at ni Matubato yung Laod Quarry na hinulugan ng patay sa pagmumukha ni Kopman, mapahiya si Kopman, hindi niya kayang ipanalo si Digong. Yan ang alam niyo sa totoo lang, kaya ang lakas ng loob ko maghamon na magigilit ako kung makauwi si Digong noong December 2025, 26 na ngayon. Kaya alam niyo kung bakit ang lakas ng loob kong naghamon? Kasi bakit? Isa lang ang aking binabasihan. Paano ipanalo ni Kopman si Digong? Si Kopman hindi Pinoy. Ever since hindi alam ni Kopman ang Davao, hindi niya alam ang Mindanao. Naririnig lang niya sa balita, naririnig lang niya sa sabi, pero ever since hindi niya naaapakan. 'Di ba? Ever since hindi siya nakapunta sa lupa na 'yan. Kaya nga isa lang sabi ko, kung makauwi si Digong, magilit ako ng liig. Kasi paano nga siya pauwiin ni Kopman? Maubos lang yung pera ni Kopman. Maubos lang ni Kopman yung pera ni Digong sa kakakubra. Pero hindi niya kayang pauwiin. Kasi bakit? Sa salita pa lang ni Garma, ito, totoo po yan, meron pong reward system. Kasi ako po mismo magpatunay. Anong sagot ni Kopman dyan? Paano niya masabi na hindi totoo na may reward system? Bakit membro ba ng gabinete si Kopman ni Digong? Nung presidente ba si Digong, nandyan ba si Kopman bumisita sa Malacanang? Kahit sinong abogado, hindi maipanalo si Digong. Kahit pa si Sara ang mag-abogado kay Digong. Hindi niya kayang ipanalo yan. Bakit? Una, si Kopman hindi pumunta ng Pilipinas para mag-imbestiga or mag-gather ng information para maidepensa niya kay Digong. Pangalawa, si Digong po halos lahat ng interview at hearing sa Senado at sa Quadcom, sa Congress, inamin niya lahat. Sandamakmak na pag-amin ang ginawa ni Digong. Yes, correct, very correct. Ako pumatay. Yes, ako pumatay. Ako nag-utos. Yan si Bato. Death Squad din yan. Inamin niya lahat eh. Kaya kayo mga didis, wag na kayong umasang makauwi yan na may buhay. Uuwi yan may bulak sa ilong. Alam nga naman mamatayan dyan sa ICC. ICC pa rin ang magpalibing niyan. 'Di ba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kasi dito pa lang, ito Digong. Inamin. Yung pag-inom nyo ng fentanyl. Hindi ako naman. 'Di ba? Anong Ano ba? Alam mo to sa totoo lang. Dito totoo lang ha. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Kung tanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit
Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa'yo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Oh. Tapos nung narinig ng mga DDS yan, sabi nila, maganda daw yan. Okay daw yung ganun. Kasi ang pinatay daw mga kriminal, rapist, addict, namamaril, abusado sa power. Kasi ang sabi niya mga pulis daw na abusado. Ngayon, sige sabihin natin okay yun. Pinatay niya yung mga kriminal. Ang tanong kasi mga kababayan, ang Pilipinas ay binubuo ng 120 million Filipino. Ang Pilipinas, ang nakatira Pinoy. Pero ang Pilipinas ay hindi pagmamay-ari ni Digong. Na kung ano ang gusto niya, ay masusunod. Sa Pilipinas, kailangan natin ng batas, kailangan natin ng due process. Sabihin natin pulis yan ng rape. Papatayin mo ba diretso yung pulis na ng rape? Hindi mo ba pwedeng kasuhan muna, ikulong? Tapos litisin? Kung guilty, kulong. Kung hindi, acquitted. 'Di ba? Wala kasi sa saligang batas mga kababayan na kapag nakita mong ng rape ay patayin mo agad. Ang nasa saligang batas, pag nakita mong nagnakaw, nag-rape ng shabu, ikulong. Litisin, kasuhan, ikulong. Wala sa saligang batas, kahit sinong abogadong nakapanood sa akin ngayon. Magbigay ka ng isang article sa saligang batas na kapag nakita mong nagdroga, patayin agad. Magbigay kayo ng isa. Anong article at i-search natin? Kung meron bang nakasaad sa Philippine Constitution at sa Republic Act na kapag nakita mong ng rape, barilin agad. Patayin agad. Meron po ba mga kababayan? Paki-comment po yes. Kung wala, no. Meron po bang ganun? Alam nyo, yung batas ni Digong, yun yung sinabi ni Libeste na de facto martial law. Yang Davao matagal na yung de facto martial law. Bakit? Sa Davao, maraming may gustong ayaw na sa mga Duterte. Pero tahimik sila kasi takot sila. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya isa sa rason na hindi talaga makauwi si Digong kahit padalhan yun ng abogado, sang katerbang abogado yan eh. Kahit pa ang mag-abogado ni Digong si Donald Trump, hindi makakauwi si Digong. Kasi mismo si Donald Trump hindi niya alam ang pangyayari at ginawa ni Digong. Tapos ngayon, pinag-isipan ninyo na palitan ninyo si Koopman. Palitan ninyo. Pero kahit sinong abogado ilagay nyo dyan, hindi nyo mapauwi si Digong. Hindi nyo mapanalo si Digong. Di ba, Ma'am Arlene? Hindi nyo maipapanalo yan. Manatiling kulong yan habang buhay hanggat may hininga siya, dyan siya mamalagi. Kasi walang ganong batas. Yung pag-implement niya, kasi syempre siya ang commander-in-chief, siya ang presidente, na pag sinabi niya, ubusin lahat ng adik, okay yun. Walang problema. Kasi implementation yun. Magandang, good, good intention. Pero, wrong implementation. Yung sinabi ni Digong na kapag ikaw adik, nagdodroga ka, papatayin kita, itigil mo yan, masira ang buhay mo. Kung gusto mong magbago. Kung hindi, patayin kita. Tama yun. Pero yung proseso, mali po. Bakit? Kasi, ganito po, hindi ka pa nga sure na adik, nakita mo lang nakahubad, puro tato, tapos payat, tutukhangin mo na. Kasi adik daw yan. Dapat ipa-drug test nyo muna. Dahil sa may reward system, kung makalima ka, marami kang pera, promote ka pa. Diba? Tapos ngayon, nag-iisip kayo na nais niyong palitan abogado ni Digong. Kahit pa si Laila de Lima gawin yung abogado dyan,
para makalaya si Digong. Isa lang sabihin ni Laila de Lima, Amados. Bawi-bawi lang yan, Diggs. Ikaw naman. 'Di ba? Naku, lilimasin pa ni Koopman ang nakaw na pera. Sabi ni Newton Rapsons. Ma'am La Arnie, Malugi Pila, Miguel of shoutout po in kay Mapanuri Vlog. Totoo yan mga kababayan. May kuta nun mga pulis. Totoo yan, Ma'am Elena Garcia. Si Bongo nga mismo nagsabi niyan. Yung reward system, pag buhay, 500. Pag patay, 1 milyon. Pag marami, 2 milyon. Pag medyo mataas ang di ba? Siguro ang laki siguro nung nakubra nung nakapatay kay Mayor Villanueva ay kay Mayor Espinosa ng Leyte. Siguro ang laki siguro nung nakubra nung nakapatay kay Paruhinog. Di ba, Ma'am Silva Glory? Kaya sa totoo lang mga kababayan, isa lang po ang aking masabi. Kung meron mang mga DDS na nood sa akin ngayon, yung sitwasyon na sinapit ni Digong, karma yan. Karma. Kasi, ikaw ba naman sabihin mo yung Panginoon walang kabilib-bilib, hindi nakakabilib. Kasi Panginoon ka, tas hinayaan mo sarili mo na ipako ka sa krus. Paano ka maniwala na Panginoon siya? Yan kasi ang sinabi ni Digong na nagkakaroon siya ng karma dyan. Mahirap din ipagtanggol at kriminal at kawatan, tulisan at magnanakaw. Di ba? Yan yung katotohanan. Mga kababayan, pagkatapos ni Digong murahin ang Panginoon at sabihin niyang hindi nakakabilib kasi Panginoon ka, tapos ipako ka sa krus, maniniwala ka. Yun ang sabi ni Digong. Paano ka maniniwala na Panginoon ka? Hinayaan mo yung sarili mo, ipako ka sa krus. Kung Panginoon ka, dapat yung magpako sa'yo, ulanan mo ng apoy, tunawin mo, patayin mo na diretsyo. Di ba? Inutusan pa ni Digong maging kriminal ang Panginoon. Biruin mo, buhay pa siya, yung kaluluwa niya, sunog na. Kaya nga sabi ni De Lima, natawa ako dito sa comment ni Senator Laila De Lima or ni Congresswoman De Lima na Duterte fit to stand trial. Tapos na ang drama, tuloy ang kaso at paggulong ng hustisya. Duterte enablers, panagutin. Diba? Kita nyo? Mga kababayan, meron pa akong kaibigan nag-comment. May witness na ba? Alam niyo minsan ito na naman, sa comment sa post ni Laila De Lima, comment sila. May witness na ba? Di ba nanawagan ang ICC ng mga witness? Alam niyo, ang hirap ninyong paliwanagan mga DDS. Sabi nga ni political science, sino ba yung professor ng political science, na sabi niya, alam ninyo, itong mga DDS na pumapabor sa China, mga tanga. Meron ding mga DDS na ayaw kay Marcos pero pabor sa China, nakakadiri. 'Di ba? Mga ganung mga ganung usapin. Mahirap kasi sa totoo lang mga kababayan. Ang hirap paliwanagan itong mga DDS. Sa totoo lang. Ang hirap nilang paintindihin. Ang sabi, wala daw witness kasi naghanap pa daw ang ICC. So anong tawag nyo kay Edgar Matubato? Kay Las Cañas? Kay Arceto ba yon? At saka kay Garma. So anong tawag nyo kay Trillanes? Anong tawag nyo dun sa mga pamilyang biktima na pumapalakpak nung idiniklarang yung interim release niyang ni-reject? Hindi pa ba testigo yun? Hindi pa ba witness yun sa pagkamatay? Di ba, Ma'am Tita Gali, magluto tayo ng bilo-bilo? Hindi nila maintindihan yun, Kent, wala daw ebidensya, pero nakakulong na. Yan nga, Ma'am Alex, yan nga ang problema ngayon. Paano nyo nasabing walang ebidensya? Kasi kung walang ebidensya yan, di ba, di sana hindi yan naarestuhin at ikulong. Di ba? Ay, naku, talaga, ang hirap.
Sa totoo lang mga DDS, sabi ko nga sa inyo, magtanim kayo ng kamote kasi after 3 months, makaharvest kayo. That's true, Ken. Talagang tunay na 'di ba? Parusa na 'yan sa kanya, 'di ba? Paul G. Corcuera. Ang bobo talaga ng mga DDS, sabi ni Ma'am Rosario Dagasdas. Ayan. Kent, ang tanga at bobo, kahit ulit-ulitin mo matagal, maintindihan 'yan. Sabi ni Sir Wilford Lim. Sila matubato pa nga lang. Mabigat na. Kaya nga, 'di ba? Alam nyo, ang hirap. Ayoko na makipag-away sa mga DDS. Bakit? Buti mga DDS, no? Nabuhay pa kayo sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Kung ganyan naman kayo kabobo, paano, alam nyo, paano na lang kaya ang future ng mga anak ninyo? Kung mag-isip kayo katangahan at kabubuhan, anong mamanahin nila mula sa inyo? Anong makukuha nila na lesson ng mga anak ninyo kung bubo kayo? Biruin mo, umiiyak ka kasi kinulong si Digong. Pero samantalang si Digong, hindi ka kilala. Nai-stress ka kasi yung idol mong si Digong, hindi makakalaya. Pero ang tanong, hindi ka kilala ni Digong. Di makita mo yan? Diba? Hindi ko maintindihan itong mga DDS, mga kababayan, sa totoo lang. Bakit kaya may ganyan? Kulang ang salitang tanga at bobo sa mga DDS. Hindi, alam niyo sa totoo lang, hindi po tanga, hindi po bobo. Stress na daw yung mga DDS dito sa Hong Kong, Ken. Sabi ni Ma'am Elsa Lagin. Bakit daw po, Ma'am Elsa Lagin? Ano po ba yung kina-stress po nila? Iniyakan nila si manyakol nilang tatay at palamurang kamaakumag na tatay nila. 'Di ba? Hindi na bobo ang mga DDS. Yan, tutukin. Mga hangag na to. Oo, mga dipuga, mga hangag, mga bilatibay, mga piste. 'Di ba? Ito sa mga DDS Hong Kong, wag po kayong ma-stress kung mag-away ang Pilipinas at China. Kasi bakit? Politics po yan. Ang politics, kapag nag-away ang politics, hindi po nila isasali ang sibilyan. Ganon lang kasimple yan. Kapag nagkakagulo ang politika laban sa politika, wag po kayong ma-stress. Bakit? Sibilyan po tayo. Hindi po tayo kasali dyan sa away nila. Ganon lang yan. Nasa batas po yan. Kapag nagkagulo ang bawat politician, sila lang yan. Pero yung tao sa tao, wala tayong pakialam dyan. About sa Philippines at China, takot sila umuwi. Ma'am Elsa Lagin, hayaan mo yung mga DDS. Bakit? Hindi ba nila alam? Hindi po pwede na basta-bastang ganun ang gagawin ng China, pauwiin ang mga Pinoy dyan sa Hong Kong, sa China, kung saang lugar pa na covered nila, Macau. Kasi bakit ganito yan? Una, kapag yung mga worker dyan, pauwiin nila ura-urada yan, babagsak ang ekonomiya nila. Para na din silang ginera niyan. Yan ang isipin ninyo, Mga Pilipino, kapag pinadeport kayo ng China's o Chinese government ngayon, pauwiin kayo sa Pilipinas, babagsak ang ekonomiya nila. Hindi nyo ba naisip yon? Hindi man sila nakipaggera sa Pilipinas, pero kung lahat ng worker na Pinoy pauwiin nila at ipadeport nila, babagsak ang ekonomiya nila, daig pa nila ang binagsakan ng langit. Kaya sa mga DDS po na nanood sa akin ngayon na nasa parting Hong Kong, Macau at China, wag po kayong syunga. Alam ko namang bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag na nanood sa akin ngayon. Hindi basta-basta na pauwiin ng China ang mga Pilipino sa Hong Kong, sa Macau at sa China kasi babagsak ang ekonomiya nila. Do you think pag pauwiin nila lahat ng Pilipino, anong mangyayari sa ekonomiya nila?
Hindi nila kayang i-sustain. Sa Hong Kong pa lang, kung walang katulong ang mga Hong Kong national, do you think makapagtrabaho sila? Sinong magbabantay ng anak nila? Sinong magbabantay ng mga magulang nilang mga matatanda? Sinong tagaluto? Sinong tagalaba? Kung ang mga amo pa, ang maglalaba, magluto, magbantay, paano yung trabaho nila? Paano yung ekonomiya? Babagsak sila. Ganon yun. Kaya kung ganon ang tingin ninyo kababa sa sarili ninyo kasi OFW lang kayo, and then so be it. Yun ang isipin ninyo. May stress kayo, bala kayo sa buhay ninyo. Kasi ang tingin ninyo sa sarili ninyo, OFW lang kayo. Diba? Pero hindi nyo iniisip na OFW ka, malaki ang papel mo sa buhay ng ekonomiya. Tandaan nyo yan, ha? Not only for DDS, but also whole Filipino OFW. Ganon yun. Pag naggera man ang bawat bansa, gera yun. Pero yung away talakan lang, away salitaan lang, walang ganun. Hindi basta-bastang magpauwi ang anumang bansa. Do you think dito, Hong Kong, 200,000 Filipinos, pag pauwiin mo lahat yan, anong mangyari sa Hong Kong? Daig pa nila iginera at binagsakan ng nuclear bomb. Malaking mawala sa kanila. Yung mga nagtatrabaho sa factory, nasa China, nasa Macau, pag pauwiin nila yan, ubos lahat ang ekonomiya nila, mababagsak. Yun ang totoo. Diba? Kaya kayo mga didis, ay stress kayo. Hindi nyo ba iniisip? Diyan pa nga lang sa trabaho ninyo, kung hindi kayo magluto, mamamatay na yung amo ninyo. Diba? Yan ang tatandaan ninyo. Ang OFW or ang OFW Filipino worker, kapag napadeport lahat yan, yung isang bansa na pagbawalan ang Pinoy, tignan ninyo kung anong mangyari sa isang bansa. O, katulad sa atin. Do you think pag lahat ng Chinese pauwiin natin sa China, paalisin natin, di tayo mabagsak ang ekonomiya natin? Babagsak tayo. Una, yung mga negosyante dito, yung mga magmamay-ari ng mga malls, puro Chinese. Pag umuwi lahat yan, bagsak ang ekonomiya natin. Ganon ang tatandaan ninyo. Kaya nga, ang away politika, huwag kayong makisawsaw kung hindi naman kayo related sa politics. Kasi ang civilian at civilian, Pinoy, Chinoy, Chinese, Filipino, huwag kayong makisali sa away politika. Away politics yan, wala tayong kinalaman dyan. Hindi natin pwedeng idamay ang ekonomiya. Dahil sa ayaw ni senador kay ganito, ayaw ni diplomat embassy, Chinese embassy or ambassador kay ganyan. Sila lang yan nag-aaway, oy, huwag kayong sumali. Masisira ang ekonomiya ng bawat bansa. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Ganon yun ang katotohanan.